Is perhaps I consider this is the most difficult of all prayer. The most difficult. Ang pamagat, the prayer of forgiveness. The prayer of forgiveness. Isang klaseng panalangin na, let's be honest, no? Sometimes the hardest person to pray for is the one who hurt you. Yung talagang sumakit sa iyo, and mas lalo nang mahirap ipanalangin siya, it's because yung matindi ang pagkasakit sa iyo. Sabi nga ni C.S. Lewis, maganda yung sinabi niya eh. C.S. Lewis made this telling remark, sabi niya, everyone says forgiveness is a lovely idea until they have something to forgive. Ibig sabihin eh, mabuti ang, maraming nagsasabi, pinakamagandang idea ang pagpapatawad hanggat sa napunta sila sa dakong yon na meron silang patatawarin. Siguro familiar kayo sa mga word na to. For example, ito madalas yung nasasabi halimbawa, but you don't know what he did to me. Sa Tagalog, ginawa ko, tinagalog ko para mas lalong ganito sa... Pero hindi mo alam ang ginawa niya sa akin. Iyon ayaw magpatawad nun. Mahirap nga naman. Kasi yung ginawa O ito. They lied about me over and over again. Sabi ito, paulit-ulit nila ako siniraan. Paano kang madaling magpatawad pagka gano'n naman ang sitwasyon mo? O kaya sila dito, she intended to destroy my career, and she did. Tagalog. Mas maganda sa Tagalog, mas marirealize nyo. Sinadya niyang sirain ang karera ko at nagawa niya. Mantakin mo yun. Sinadyang niyang Or, you can't imagine the hell I've been through. Alam niyo na ang ibig sabihin nun, no? Hindi mo maisip ang impyernong dinaanan ko dahil sa kanya. Grabe yun. May mga sitwasyong gano'n na pag pinag-usapan mo talagang, if you knew what this has done to my family, you would be angry too. Tagalog. Kung alam mo lang ang ginawa nito sa pamilya ko, magagalit ka rin. Grabe, ano? Kaya minsan hindi madali. They deserve to suffer like they made me suffer. Dapat silang magdusa tulad ng pagdurusang dinulot nila sa akin. Grabe yung ano na yon. Ito. Baka nasabi mo na to. Look at this. I'm going to make them pay. Lalo na itong ayaw magpatawad. Magbabayad sila. And then sabi to, ito nangyari, kung napanood ninyo yung The Shock. My daughter was raped. How do you forgive that? Ginahasa ang anak kong babae at pinatay. Paano mo yun papatawad? Parang that's... I will never forgive those people, never. Hindi ko kailanman patatawarin. I will never forgive. Hindi ko kailanman patatawarin ang mga taong yon. Kailanman. So, forgiveness is not easy. Masasabi mo lang, it's a lovely idea. Pero wait till you have someone or something to forgive. It's not natural. But it might be the most powerful prayer you ever pray. Because it is holy. It is holy. In Matthew 11:25, it says something like this. And whenever you stand praying, forgive. If you have anything against anyone, so that your Father also who is in heaven may forgive you of your trespasses. Forgive.
So forgiveness then isn't an add-on to prayer. Hindi yan lang isang bahagi ng prayer. It's not an add-on, isang dagdag, but it's part of the prayer. It's not optional, it's essential. Kinakailangan. Sapagkat sinabi sa maraming beses sa banal na kasulatan, especially sa Luke 6:37, do not judge and you will not be judged. Do not condemn and you will not be condemned. Forgive and you will be forgiven. Napakahalaga nito. Essential sa life ito. So bagamat ito, isa sa pinakamahirap na panalangin na po pwede mong sabihin sa Diyos para patawaran ng isang taong kinamumuhian mo, isang taong ginawan ka't sinaktan ka ng marami at mabigat. But this is the holiest things, perhaps, na po pwede mong gawin. Okay. So actually, ang prime example natin dito sino ba ang pinakamagandang example? The greatest example of forgiveness is found in Luke 23:34. Jesus said, grabe to, Father, forgive them, for they do not know what they're doing. Pagkatapos, meron pa pala sa baba. And they divided up his clothes by casting lot. Pinagsugalan pa. Now, we have the greatest and most profound statement on this topic in the entire Bible. The finest, purest, highest example of forgiveness. Let me read sa Tagalog para maintindihan nyo. Nang siya'y napako sa krus, hinatulang mamatay ng masasamang tao na nagplano ng kanyang pagpatay, na nagsinungaling upang siya'y mahatulan, habang tinitingnan niya ang nagwawalang karamihan na tuwang-tuwa sa kanyang pagdurusa at paghihirap. Si Jesus, ang anak ng Diyos, ang isa na walang kasalanan, ang tanging tunay na inosenteng tao na lumalakad sa mundong ito na sinumpa sa kasalanan, sa kanyang huling mga sandali ay nagsalita ng mga salitang patuloy na umaalingaw-ngaw sa paglipas ng mga siglo, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Marami sa atin, sinasabi natin, pag sinaktan ako ng tao, at pag may nakita lang ako ng pagsisisi sa kanya, yung medyo talagang nagsisi siya, papatawarin ko siya. Ganun tayo Ganun ng mga tao, simple. Pag hindi nagsisit, walang pagpapakita ng remorse, ang tawag natin, bet ko naman siya patatawarin. And so, madalas mangyari yon, kanya yung kapatawaran natin, nakatago lang, tatago ko yan, hihintayin ko siya. Minsan hindi naman nagsasabi yung tao, minsan hindi naman nagpupunta sa, uy, patawarin mo ako. Ano, bihira mangyari. Hindi mangyari. Minsan, rarely that happens. And this is what Jesus Christ did at the cross. No one seems to be very sorry. Meron ba siyang nakitang sorry ang mga mukha at nag-sorry dahil sa situation? Even as he said these words, the crowd laughed. They mocked him, they cheered, they jeered the King of Israel. And in fact, ang salita sa kanya, bumaba ka dyan sa krus, iligtas mo sarili mo. They mocked him, panunuya. Si Pilato, naghugas ng kamay. The Jewish leaders hated him with a fierce, irrational hatred. Grabe, sobrang pagkamuhi sa kanya at walang pagpapakita ng kahit kapiranggot na remorse. They were happy to see him suffer and die. Evil was in the air that day. The forces of darkness had done their work and the Son of God would soon be in the tomb. No one said, mali kami. Mali kami. Pagkakamali ito. Naging mga mangmang kami, mga walang isip kami, walang ganon na nagsalita. And yet he said, habang pinapakuan siya sa kanyang mga kamay, habang dumudugo ang kanyang likod, habang pinapako ang dalawang kamay niya at dalawang paa niya doon sa krus, sinabi sa banal na kasulatan na hindi lang niya ito minsan sinabi. Maraming beses habang nararamdaman niya ang kirot at sakit ng pagkakapako sa kanya, sinabi niya, Ama, patawarin mo sila.
sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Samantalang ang ginagawa niya nung panahon na yun ay para sa kanila, para sa iyo, para sa lahat. So that is what we must precisely say. If you're going to follow the Lord Jesus Christ, perhaps kahit na gaano kahirap, that is precisely how you say it. We must say it to people who hurt us deliberately and repeatedly. We must say it to those who intentionally attacked us. We must say it to those who casually and thoughtlessly wound us. We must say it to those closest to us, to our husbands or wife, to our children, to our parents, to our friends, to our neighbors, to our brothers and sisters, to our fellow Christians. Dapat sabihin mo yon, and wag mo nang hintayin na humingi sila sa iyo ng tawad. You can pray for them, Lord, forgive them, for they know not what they do. And C.S. Lewis says, it's not going to be easy. So what is forgiveness? What is forgiveness? And what it is not. All right? All right. Mabilis lang to. Forgiveness, it does not mean approving what someone else did. So ang forgiveness, hindi ibig sabihin nito na sinasang-ayunan mo ang ginawa ng iba. No, hindi ka sang-ayon doon. Di porkit pinatawad mo siya, sinasang-ayunan mo, sinabi niya, hindi. Ang ginawa niya. It does not mean pretending that evil never took place. Hindi rin ibig sabihin nito na nagbubulag-bulagan ka na parang walang masamang nangyari. Meron. It does not mean making excuses for other people's bad behavior. Hindi ibig sabihin nito na gumagawa ka ng palusot para sa maling gawain ng iba. No. Talagang may mali ang iba, alam na alam mo, directly. So hindi mo tinatakpan yung pagkakamaling yon, pero magpapatawad ka. Ang pagpapatawad ay it does not mean justifying evil so that sin somehow become less sinful. No. Hindi ibig sabihin nito na binibigyang katwiran ang kasamaan para magmukhang hindi na ganoon kasama ang kasalanan. No. It does not mean overlooking abuse. Hindi ibig sabihin nito na binabaliwala mo ang pang-aabuso. It does not mean denying that others tried to hurt you repeatedly. Hindi ibig sabihin nito na tinatanggi mong sinaktan ka ng iba't iba ng paulitin. Hindi mo tinatanggi yun. Forgiveness does not mean letting others walk all over you. Hindi ibig sabihin nito, hinahayaan mong apak-apakan ka ng ibang tao pag nagpatawad ka. Hindi ganon. It does not mean pretending that you were never hurt. Hindi rin ganun ang ibig sabihin ng pagpapatawad. Hindi ibig sabihin nito na nagkukunwari kang hindi ka nasaktan. Nasaktan ka. Nandun yun palagi, mananatili. It does not mean that you must tell the person that you have forgiven them. Hindi ibig sabihin nito na kailangan mong sabihin sa tao na pinatawad mo siya. Hindi. It does not mean that all negative consequences of sin are canceled. At hindi rin ibig sabihin nito na nawawala na lahat ng masamang bunga ng kasalanan. No, hindi. Kasi basta't ang importante, pinatawad mo siya. And what does that mean? Ano ba tunay na kahulugan ng salitang pag-ibig ay pagpapatawad? Ang pagpapatawad is a matter of the heart. It's a matter of the heart. Yeah. Mahirap magpatawad. It is a matter of the heart. Forgiveness is essentially a matter of the heart. Now let me just explain this. This is hugely important because most of us think that forgiveness is primarily about what we do or what we say. But it is quite possible to mouth kind words of forgiveness while harboring anger and bitterness within. Minsan marami nagsasabi, pinatawad nga kita, pero nandun pa rin sa loob, no? Kanya sinasabing it is a matter of the heart. Because forgiveness begins in the heart and eventually works its way outward. Dapat magsimula sa puso mo. Kasi pag hindi nagsimula sa puso mo, sa sinabi mo lang yan,
o kaya sa simpleng nasa kaisipan mo lang yan, mananatili yung bigat ng kalooban mo doon. Forgiveness will allow you to let go and move on. You can forgive even when other people make no confession. You can forgive when the other person has done nothing to earn forgiveness, because so that you can forgive kahit na wala siyang ginawa na worthy na siya ay patawarin, pwede mong patawarin. At sama naman ng taong to, wala ka naman makitang dahilan para siya patawarin pa rin. Bakit? Kasi ang pagpapatawad is a matter of the heart. Parang yan is salvation. Parang kaligtasan. Ang sabi dito, it is a gift that is freely given. It cannot be earned. So parang salvation na binigay sa iyo ng libre, dapat ibigay mo rin ng libre. You have to give it. Forgiveness is surrendering your right to hold on to bitterness. Yung nararamdaman mo, it is surrendering your right. Pag sinatyan nga ng iba, you're surrendering your right na magalit at gumanti. That's what it means. It's surrendering your right to hold on to bitterness. Unforgiveness is like pagka hindi ka nagpatawad, sabi ganitong katulad nun, is like a drinking poison and hoping the other person suffers. Ganon daw yung galit na matindi na hindi marunong magpatawad. Yung ikaw ang iinom ng lason at inaano mo, ino-hope mo yung kaaway mong magsasuffer. No. But forgiveness is releasing the poison before it kills your soul. Kanya mas matindi, ang kapatawaran ay hindi para sa sa taong kinabubusitan mo o naggumawa sa iyo ng masama. Ang kapatawaran is para sa iyo. It's for you. It's for your sake. Or else you will live in the past. You will live in bitterness. You will live in anger. Sa sabi sa Romans 12:19 is, do not take revenge, my dear friends, but leave room for God's wrath. For it is written, it is mine to avenge. I will repay, says the Lord. Hayaan mo ang Diyos. Ipagpasa Diyos mo. But deep within your heart, pagka ikaw nagpatawad, then wag mo nang hawakan yung past. Wag na. Ipinagpapasa Diyos mo na ang lahat. When we forgive, we're not excusing the wrong. We trust God with justice. So bahala na siya. Bahala na siya. Kasi tayo masyado sa limitado eh. Kasi akala natin, pagka isang tao nakakasalata sa atin, parang akala niya, kaya-kayanan tayo, inaapak-apakan tayo, and tayo parang mapagpasensya, niloloko na lang tayo. Pero kasi tinanong yan sa banal na kasulatan eh. Sabi, si Peter ay nagtanong, Panginoon, makailang beses magkasala sa akin ang aking kapatid at patatawarin ko siya. The normal is 3, 3. Oo nga naman, dapat lang talaga 3 normal eh, no? Nagkasala ka sa akin ngayon? Sige, pinapatawag ka. Nagkasala ka uli, maya-maya lang, 30 minutos, nagkasala ka uli, the same offense. Talaga ikaw. Sige, pinapatawad na kita. Nagkasala ka, dung araw din ngayon, 3 beses, iisa lang ang kasalahan ginawa sa'yo paulit-ulit. Siguro naman, kahit naman saan logika, saan ang logic, siguro pwedeng, wag mo naman siguro, abuso naman ang gagawin sa'yo, aapak-apakan ka niya lang, paulit-ulit. Sabihin na. Pero nang itanong ni Pedro, ang ginamit niyang number is, makailang beses magkasala sa akin ang aking kapatid at patatawanan ko? 7 beses ba? Sabi niya. Ba? Mataas. 7. Yung 3 lang, inis na inis ka na. Ginawa niyang 7. Pero ang sagot ni Kristo na handang magpatawad kahit hindi nagsosorry ang isang tao, kahit walang remorse, kahit sinaktan, pinatay siya at pinagsinungalingan siya, ang sagot ni Kristo is, hindi ko sinabi sa inyong maka-7 beses. Kundi sinasabi ko sa inyo, maka-70 beses. 70 times 7. Grabe.
And minsan iniisip ko yun, minsan, paano naman, anak naman siya ng Diyos eh. Siguro kanya ganito ang sitwasyon niya, anak naman siya ng Diyos. But then, nakabasa ako ng talata sa Biblia. And dito ko nakita na yung mga handang sumunod kay Kristo, kaya rin pala. Let me tell you the story of Stephen. Mahaba yung story sa Stephen, but if you have time, just read it in Acts 6 and 7. Si Stephen ay isang Kristiyano nung unang panahon ng ma-establish ang church sa Jerusalem. And nagkaroon ng problema dahil hindi napapakaing maigi, hindi nabibigyan ng pagkain daw yung mga byuda, yung mga widows doon sa church. Kanyang ginawa nila, namili sila ng mga diakono. Ito yung 7 diakono eh. Para iayos yung pagpapakain sa mga tao. Matakot mo yan. So ang gagawin lang nila araw-araw, magbibigay ng tinapay sa mga byuda. Okay naman. Sino ba ang byuda rito? So tinignan, yun lang ang trabaho ni Esteban. Every morning, magbibigay sila ng tinapay sa mga byuda. Huwag na kayong lalabas pa at hirap na hirap sila. So, yun ang ginagawa niya. But then, iba itong si Stephen. In fact, yung qualification ng mga deacons noon full of wisdom and the Holy Spirit. Grabe. And namukutangi si Stephen. Si Stephen, hindi lang nag-distribute, nangangaral si Stephen. And sa kanya pangaral, kasama yung mga gifts and signs. And then, nung nangangaral siya at pinangaral niya ang Ebanghelyo ni Kristo, napansin siya ng mga skriba at ng mga leaders ng mga council nung unang panahon. At napansin nila ang kanyang pananalita, napakatindi ng knowledge, napakatindi, alam nila. Hindi nila magapi sa diskusyon so ang ginawa nila, dahil hindi nila magapi at tinuturo niya si Kristo na laban sa kanilang, dahil sa kanila yung Old Testament, si Moses lang eh. And so, siniraan nila, kagaya din ng ginawa nila kay Kristo, ipon-ipon sila ng bulaang mga witnesses. And then pagkatapos ay pinakip nila si Stephen at dinala sa Sanhedrin. And dun sa Sanhedrin, makikita niyo isa sa pinakamagandang sermon sa balat ng lupa sapagkat napakagaling ng sermon ni Stephen. Nagsimula siya kay Abraham hanggang kay Moses. And then sa last part ng kanyang message, ang inyong mga magulang, pinampatay ang mga propeta na yan, nagsalita na may darating na isa na magliligtas sa kanyang mga tao, sa kanyang bayan, magliligtas sa kanilang kasalanan. Datapat pinatay ng mga magulang niya. And when they heard that, yung buong officers ng Sanhedrin ay hinawakan siya, sinabing, "You blasphemer, bakit ganyan ang salita?" Habang siya po ay dinadakip, habang siya ay nire-restrain, nabuksan ang langit. Ang sabi doon sa punto na yun, nabuksan ang langit. At nakita niya si Christ na nakaupo sa kanan ng Diyos. And habang tinitingnan niya, sinigaw niya, "Nakikita ko, bukas ang langit. At nakikita ko ang Diyos at si Kristo na nakaupo sa kanyang kanan." Naku, nagsigawan ang Sanhedrin. Ano pa ba ang kailangan nating witness dito? Hinawakan siya at binind at inilabas sa Sanhedrin at dinala sa labas ng syudad. Grabe, wala namang ginawa yung tao eh. Nung nilabas siya sa syudad, nilagay siya sa secluded place. At pagkatapos habang siya'y bit-bit nung mga tauhan ng Sanhedrin, ay nagpumulot na sila ng bato. Pumulot sila ng bato. And dun sa secluded place ay ibinagsak siyang ganon at sinimulan siyang batuhin. Talagang binato. Yung mga bato, hindi yung ganyang kaliliit na bato.
Pagka ikay babatuhin because of blasphemy, ang bato po ay ganyan ang hawak. At minsan, 2 kamay pa ang hawak. At habang hindi ka lumulugmok, talagang binato siya. At nang siya'y lugmok-lugmok na sa sakit ng bato na tumama sa kanyang mukha at katawan. Sabi sa banal na kasulatan, lumuhod siya. At sabi niya sa Panginoon, Panginoon, tanggapin mo ang spirito ko. And I'd like you to note this verse. Please open sa Acts chapter 7 verse 60. Look at these words. Then he knelt down and cried out with a loud voice. Grabe oh. Lord, grabe, inapi ka na. Binugbog ka na. Do not charge them with this sin. Lord, huwag mong papadagutin sila sa kasalanan to. Lord. Lord, do not charge them with this sin. Parang salitang, Lord, wag mong ilagay sa mga kamay nila yung kasalanan ito, Lord. And this is, you say, this is the one who follow Christ. It's so difficult. Siguro iba, mumurahin niyo yung mga Sanhedrin at yung mga, pero siya hindi. Iniluhod niya pa. At hiningi, dun mismo sa panahon na yon, na ang kulupitan ay ibinigay sa kanya. Walang habag, walang awa, wala whatsoever. And he pray for their forgiveness. It's almost the same as with Christ. A follower of Christ, the Stephen, the first Christian martyr, uttered these words of forgiveness. In my conclusion, maybe today you've been carrying a wound, a memory, a betrayal, a disappointment. Don't let it control you anymore. Pray the prayer that releases, the prayer that heals, the prayer that protects your soul. The prayer of forgiveness. The prayer of forgiveness. Let's all stand up. Let's all stand up. Let us pray. Father, aming Ama sa langit, lumalapit po kami sa iyo na may pagpapakumbaba. Inaalaala po namin ang pag-ibig mo at ang habag ng iyong anak na si Jesus, na sa gitna ng kanyang pagdurusa, pinili niya ang nagpatawad. Panginoon, turuan mo po kaming magpatawad. Tulad po ng pagpapatawad mo. Sa krus ng pakuan ng kanyang mga kamay at tuyain siya ng mga tao. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Tiningnan niya ang mga nagkasala, hindi ng galit, kundi ng habag. Panginoon, patawarin po kami sa mga pagkakataong nasaktan namin ng iba sa aming mga salita, sa aming katahimikan, o sa aming pagmamataas. Patawarin po kami sa mga hinanakit na aming iningatan
sa mga ganting nais namin gawin, at sa pagtangging magpakumbaba upang makipag-ayos. Linisin mo po ang aming mga puso, O Diyos, at baguhin mo ang aming kalooban. Kung paanong pinatawad ni Jesus ang kanyang mga kaaway, tulungan mo po kaming magpatawad sa mga nakasakit sa amin, sa aming pamilya, sa aming mga kaibigan, sa aming mga katrabaho, o maging sa mga hindi humihingi ng tawad sa amin. Inilalagay namin sa iyo, mga kamay, ang lahat ng aming pait at galit. Nais namin na lumaya sa kapangyarihan ni Kristo. Inaalala namin, O Diyos, na habang kami ay makasalanan pa, si Kristo'y namatay para sa amin. Binigay mo ang awa kahit hindi kami karapat-dapat. Hayaan mong dumaloy sa amin ang habag na yon, upang makita ng iba si Jesus sa aming mga salita at gawa. Ama, patawarin mo rin ang aming bayan sa galit, sa pagkakawatak-watak, at sa kakulangan ng pag-ibig. Pagalingin mo ang aming lupain sa pamagitan ng iyong biyaya. Hayaan mo magsimula sa amin ang pagpapatawad sa aming mga tahanan, sa aming iglesia at sa aming komunidad. Salamat, Panginoong Yesus, sa krus, kung saan nagtagumpay ang pag-ibig laban sa paghatol, at nanaig ang awa sa halip na paghihiganti. Ama, patawarin mo po kami at turuan mo po kaming magpatawad. Gamitin mo kaming bilang kasangkapan ng iyong kapayapaan, sisidlan ng iyong biyaya, at patutuon ng iyong pag-ibig. Ito po ang aming dalangin, Panginoon, sa pangalan po ni Jesus. Amen.